Magandang araw muli sa inyo mga kakwento. Eto pala muli ang inyong tagakwentong lingkod, Mr. Jake, para sa isa na naman pong istorya na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Kwento ng mag-asawang naghiwalay dahil sa isang tukso na hindi iniwasan. Naway magustuhan nyo ang ating kwento. Ayos na po ito, sir. Tiyak po na wala nang barado itong lababo nyo. Sambit ng tubero na siyang nag-ayos sa lababo sa kusina nila Brando. Sige, maraming salamat. Maaasahan ka talaga, Dolpo, pagdating sa pag-aayos ng barado. Kaya ikaw lagi ang tinatawag ko pag may ganyang problema dito sa bahay Tugon naman ni Brando sa tuberong si Dolpo. Matapos nun ay binayaran na ni Brando ang tubero at umalis na iyon sa kanilang bahay. O paano, Anita? Di hindi ka na ngayon mahihirapan sa paghuhugas mo ng plato. Ngayong wala nang barado dyan sa lababo. Nakangiting wika ni Brando sa kasambahay nila na noon nga ay nasa kusina noong mga oras na iyon. Kaya nga ngayon ay mas sisipagin na akong maghugas ng mga plato. Nakangitiring tugon ni Anita sa amo netong si Brando. Maya-maya ay biglang yumapos sa likuran niya ang among lalaki, sabay sabing, "Pwede ba akong yumakap sa masipag naming katulong habang naguhugas ng plato?" Sarkastikong sabi at nakangisi na namang sambit ni Brando habang ang bibig ay nasa tenga ng kasambahay. Imbis na mairita at tumanggi, ay parang mas dinadama naman ni Anita ang pagyakap ng kanyang amo. Pero maya-maya ay bigla itong nagsalita. "Sir, baka mahuli tayo ni Ma'am Lynette. Mamaya-maya po ay bababa na iyon mula sa kwarto nyo." Nababahalang tura neto sa among si Brando. "Huwag kang mag-alala. Napuyat yun kagabi sa dami ng tinapos na trabaho. Kaya't sure ako na mamaya pa yun bababa." Muling tugon ni Brando sa kasambahay, sabay halik sa batok ni Anita. Wari nagustuhan na rin ng babae ang ginagawa ng lalaki, kaya't hinayaan na nito na ipagpatuloy lang ni Brando ang ginagawa sa kanya habang patuloy pa rin siyang naghuhugas ng plato. Muli pa sanang hahalikan ni Brando si Anita nang biglang nakarinig sila ng isang boses. "Honey, ang aga mo atang nagising Ako kasi ay napasarap ang tulog kaya't di ko napansin na bumangon ka na pala." Malambing na pagsasalita ni Lynette habang kinakausap ang asawang si Brando. Wari nakakita naman ng multo ang dalawa sa biglang pagsulpot ni Lynette sa kusina. Mabuti na lamang at agad na nakakala si Brando sa pagkakaya po sa kanilang kasambahay. Oo honey, pinaayos ko kasi itong lababo. Barado daw kasi sabi ni Anita. Ito nga't kaayos lang." Nauutal at wari nalilito pang magsalitang tugon ni Brando sa asawa. Opo nga po Ma'am Lynette. Medyo nahihirapan na po kasi akong maghugas ng plato dahil sa bara ng lababo. Singit na pagsasalita ng kasambahay habang patuloy lang ito sa kunwaring paghuhugas ng plato. "Ay, pasensya ka na Anita kung di namin napaayos agad. Ang dami din talaga kasi naming inaasikaso ni Sir mo kaya ganun. Salamat na lang din at andyan ka para punan ang mga tungkulin ko dito sa bahay na hindi ko nagagawa." Pasasalamat ni Lynette sa kasambahay. Wala po yun ma'am. Trabaho ko po ito kaya natural na tuparin ko yung mga hindi niyo po nagagampanan dito sa bahay niyo." Sagot naman ni Anita sa among babae, sabay pasimple pang tingin sa amo namang si Brando. Di naman makatingin ang lalaki sa kasambahay. Nasa ganoon silang tagpo nang bigla uli nagsalita si Lynette. "So paano honey? Maliligo muna ako Total wala akong pasok ngayong araw maghapon tayong magkukulong sa kwarto para naman makabawi ako sa di ko pag-aasikaso sa'yo nang dahil sa trabaho."
Natatawa at pabirong sabi ni Lynette bago ito tuluyang umalis papunta sa paliguan. At sa pag-alis ni Lynette ay muling parang sinilihan si Brando at muling niyakap ang kasambahay. At habang yakap si Anita ay muli itong nagsalita. Akala ko talaga ay magtatagal pa dito sa kusina si Ma'am Lynette mo. Buti na lang at umalis na para mayakap kita uli. Malambing na namang sabi ni Brando sa kasambahay habang nakayakap uli sa naguhugas na babae. Sir naman, baka bumalik si Ma'am at mahuli tayo. Mamaya na lang sir. Pag-angal ni Anita sa among lalaki, pero di niya naman ito sinasaway sa ginagawa. Kahit mahuli niya tayo, okay lang. Nung una kasi Anita, akala ko init lang ng katawan ito. Pero pagtagal, ay parang gusto na talaga kita. Seryosong tura na ni Brando. Humarap bigla si Anita kay Brando, sabay seryoso ding nagsalita. Gusto? Bakit Sir Brando? Kaya mo bang iwan siya para sa akin ha? Parang nanghahamon na tanong neto sa among si Brando. Medyo natagalan pero sumagot din maya-maya ang lalaki. Oo naman. Kaya kong iwan si Lynette para sa'yo. Tugon na nga ni Brando sa kanilang kasambahay. Sa narinig ay parang kumislap ang mga mata ng kasambahay na si Anita. Sabay ito na mismo ang mas yumapos at mas humalik pa kay Brando. At dahil sa hindi nila alam na naiwan pala ni Lynette ang tuwalyang hawak-hawak neto kanina, ay hindi nila napaghandaan ang biglang muling pagbabalik ng ginang sa kusina. Kitang-kita at huling-huli ng ginang kung paano sobrang magkayakap ang kasambahay niya at ang asawa niyang si Brando. Huling-huli niya rin ito sa aktong naglalapat ng kanilang mga bibig. Nabigla at halos mahimatay sa galit ang pobreng ginang. Napakasakit sa kanya na mahuli sa akto ang panlulokong ginagawa sa kanya at sa mismong sariling tahanan pa nilang mag-asawa. Bakit? Bakit Brando? Bakit mo ako niloko at sa mismong kasambahay at dito sa mismong tahanan pa natin? Umiiyak at halos humihiyaw na pagtangis ni Lynette. At habang durog na durog ang puso'y nabaling ang galit niya sa kasambahay na si Anita. Layas! Lumayas ka dito, anay na kasambahay! Lumayas ka dito! Sunod-sunod niyang sigaw sa katulong na si Anita. Pero mas lalong nadagdagan ang pagkabiyak ng puso ni Lynette sa muling naging pagkilos ng kanyang asawang si Brando. Hindi Lynette, sigaw sa kanya ni Brando. Hindi si Anita ang lalayas kundi ikaw. Ako ang may-ari ng bahay na to at ako ang magdidesisyon kung sino ang papaalisin ko dito o hindi. Mariing tura ni Brando sa asawa. Ano, Brando? Ako ang papalayasin mo? Gulat na tura ni Lynette sa asawa. Oo Lynette, mahal ko na si Anita. At isa pa ay masyado mo na akong hindi naaasikaso. Isipin mo na lang na wala talagang permanente dito sa mundo tulad ng relasyon natin. At saka tignan mo nga ang itsura mo sa salamin. Hindi na ikaw ang babae na nagustuhan ko noon. Umalis ka na at isipin mo nang masama ako pero si Anita na talaga ang pinipili ko. Pagdidiin pa ni Brando. Basag na basag at talagang todo ang hinagpis na naranasan ni Lynette noong araw na iyon. Umalis siya sa bahay na ilang taon din nilang nilagyan ng masasayang alaala ng asawang si Brando. Kung kailan plano na nilang magkaanak, ay ngayon pa sila nagkahiwalay.
Nasira ang pangarap dahil sa tukso na siyang dahilan ngayon ng kalungkutan ni Lynette. Si Brando at Anita naman ay in-enjoy ang pag-alis ni Lynette. Masayang masaya silang nagsama bilang bagong mag-asawa at mas malaya na nila ngayong nagagawa ang mga bagay na dati lihim lang nilang nararanasan. Napakasaya nila noong mga unang bahagi ng kanilang pagsasama. Pero may isang bagay at pangyayari na lubos na ikinagulat ni Brando. Isang araw pag-uwi ni Brando mula sa kanyang opisina ay kitang-kita niya na may nangyayaring kakaiba sa tuberong si Dolpo at sa asawa niya ngayong si Anita. Sobrang sama ng loob niya sa ginawa ng babae, pero ang mas masakit ay mas pinili pa ni Anita na sa tuberong si Dolpo sumama. Di akalain ni Brando na sa kabila ng pagpili niyang sirain ang relasyon ng matagal niya ng asawang si Lynette para sa kasambahay, ay magagawa pa nitong maghanap ng iba. Binigay niya lahat ng luho at gusto nito. Pero sadya pala talagang walang sapat para sa taong walang kakontentuhan. Parang nawala sa sarili si Brando. Hinayaan niyang mawala si Lynette at ngayon naman ay iniwan siya ni Anita. Napabayaan niya ang sarili at inilugmok sa alak ang kinahaharap na problema. At dito niya na rin naisip na muling hanapin si Lynette upang makipagbalikan. At isang araw nga ay natuntun niya rin ang bagong tinutuloyan ng dating asawang si Lynette. Pinindot niya ang doorbell at inintay na may lumabas. At ilang saglit lang ay nasilayan na uli ni Brando ang mas gumanda pa ngayong mukha ng dating asawang si Lynette. Namangha siya dito at sinabi rito ang ginawang pag-iwan sa kanya ni Anita. At matapos nun ay sinabi niya na rin sa dating asawa na kung maaari ba silang magsimula uli at magbalikan. Ano ka mo? Balikan? Tayo? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Brando? Matapos mo kong harap-harapang lokohin at ipagpalit at ipagtabo yan, tapos ngayon balikan? Tulad nga ng sinabi mo sa akin dati, isipin mo na lang na wala talagang permanente sa mundo, kaya't wala ka ring aasahang babalikan. Mariin naman ngayong sabi ni Lynette sa dating asawa. At tignan mo rin ang sarili mo ngayon sa salamin. Hindi na yan ang hitsura ng lalaking dati kong minahal at sa palagay ko'y di ko na mamahalin pa muli. Pagbabalik ng salita ni Lynette sa mga katagang dati ring sinabi sa kanya ng asawang mas pinili ang tukso kaysa sa pamilyang kanilang binuo ng matatamis na alaala pero nauwi din sa wala. Bigong umalis sa harap ni Lynette si Brando at hanggang ngayon ay pinagsisisihan pa rin ang nagawa niyang pagsira sa pamilyang binuo at mas mabubuo pa sana kung hindi siya nagloko. Hanggang dito na lang muna muli at hanggang sa susunod na istorya na aking gagawin. Maraming salamat. Ito ang inyong tagakwentong lingkod, Mr. Jake, Story TV.